daw mga kababayang paglaya ng OBP Chief of Staff sa pagkakakontempt, nilinaw mismo daw mga kababayan ng komite, ng House Committee and Government mga kababayan. Ano po, i-play na po natin. Ibig sabihin, nakalabas na etong si Laika Lopez. At possible na sa susunod na hearing mga kababayan, maimbitahan ulit siya at matanong ulit siya ng Kamara. Pero kung hindi sila makikipagtulungan ulit, makokontempt ulit yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. I-play na po natin. Ang chairperson po ng komite, si Congressman Joel Chua ng Maynila. Maganda umaga po, Congressman. Ay magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo, meron pong mga nagulat nito hong inyong inalabas po na release order na ito over the weekend at kanya-kanya po. Hindi, kasi tapos na kasi yung araw. Tapos na yung araw ng pagkakakontempt nitong si ano. Kasi di ba +5, tapos na mga kababayan yung araw ng pagkakakontempt nitong si Lopez. So kaya inirelease na siya at nakalabas na etong si Lopez mga kababayan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag ka nakita na nagsisinungaling na naman yan sa Kamara mga kababayan, possible na makontempt ulit yan sa susunod na pagdinig dyan po sa Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po naman to ng opinion, pero hindi maitatanggi. May mga nagsasabi na para bagang lumambot na ang komite in the light of the statement of President Marcos na huwag daw maghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano pong masasabi niyo ron? Sabi dito, wait lang, may nag-comment sabi ni Jesse, Sir Jake, paano kung nakailang beses na siyang hindi napunta sa NBI? Ano ang next step para masampahan ng kaso ang BP? Lahat ng kasalanan dapat mapanagutan. Alam ko may sagot yan ng NBI kasi ang lumabas na balita kanina, sabi dito, NBI nag-iimbestiga na kahit wala pang formal complaint hingil sa banta ni BP Sara kay President Marcos mga kababayan, and then mababanggit yan mamaya dito. Pag-usapan din natin yan. Well, unang-una, Manong Ted, ito pong contempt order po ni Attorney Zuleika Lopez. Ang ground po dito ay Section 11, letter F. Yung tinatawag po natin undue interference in the conduct of proceedings. Sa amin pong internal rules, pag ikaw po ay na-contempt at ito po ang dahilan, hindi ka po pwedeng makulong ng more than 10 days. Ang maximum period po is 10 days. At diba? Nung Saturday po, yun po ang ika-10th day, kaya wala pong dahilan para ito po ay ma-extend dahil base po sa aming rules, yun po yung kasi mga kababayan, ubus na tapos na yung 10 days mga kababayan ng pagkakakontempt itong si Lopez. Kasi nung una, di ba 5 days lang ata yun, and then ipinakontempt ulit mga kababayan ni Congressman Franz Castro etong si Laika Lopez. So +5 ulit mga kababayan. So nung Saturday mga kababayan, tapos na yung 10 days niya sa kanyang pagkakakontempt, kaya inirelease na ulit etong si Laika Lopez. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung pinaka-maximum na po pwede pong makulong siya based on that ground. Opo, yun po ang dahilan talaga po nito. No? Otherwise, baka na kayo maihabla sa hukuman for illegal detention. Tama po kayo dyan. Opo. At on top of that, wait lang ay Balasubas TV, send mo nga sa Facebook yan mamaya. Sabi dito, breaking news, various group will file the first impeachment complaint against Vice President Sara Duterte around 2:30 p.m. today. Akbayan confirms in advisory. Send mo nga mamaya sa akin yan. Nagano naman din po siya. Siya po ay sumulat sa amin na siya po ay makikipag-cooperate at siya po ay a-attend in the event na siya po ay kailanganin. Okay. Kailan po ang inyong next hearing, Congressman? Sa ngayon po ay hindi pa po namin na-iseset dahil ang isa po sa mga nagiging challenge po sa akin ngayon is yung pagmamaster ng quorum. Dahil pagpasok po ngayon netong December, medyo ang dami na po mga activities ng ating mga kasama. Pero siyempre ito po ay pag-uusapan po namin kung sakasakali kung kailan po yung availability para makakuha po tayo ng quorum. Congressman, alam po naman natin, di ba, that there's such a thing as imaginary quorum, no? in committee hearings. Meron ho ba talagang kung may question ito ngayon? Ngayon po, nakikita po natin, halos lahat po kino-question nung nakita po naman natin, pati po yung mismong jurisdiction ng ating committee ay kino-question.
ni Congressman Marcoleta at ng mga iba pang mga uma-attend dito. Kaya tayo po very maingat po tayo pagdating po dito. Opo, pero hindi ho ba, Congressman, dito hong huling yung hearing, may mga nag-aabang nga, di ho ba? Kasi nabanggit po ng ilang beses, no? Yung pangalan po na Colonel Raymond Dante La Chica, oo, at saka yung Isa pa nga yun mga kababayan, isa talagang inaabangan ko sa susunod na hearing, yung magisa at matanong etong sila Chika at saka itong si Nolasco mga kababayan. Kasi sila yung tinuturo eh. Sila yung tinuturo nitong si Fajarda at netong si Gina Acosta na pinagbigyan nila ng pera ng mamamayan. So ngayon, kung magigisa etong sila Chika at etong si Nolasco, malalaman natin kung saan nila dinala ang pera ng taong bayan. Yan din yung isa sa inaabangan ko mga kababayan sa susunod na hearing. Kasi ang tingin ko, iimbitahan ata itong sila Chika at saka itong si Nolasco mga kababayan sa susunod na hearing para matanong kaugnay sa ibinulgar nitong si Gina Acosta at saka nitong si mga kababayan, nitong si Fajarda. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. yung isa rin po na security officer naman sa DepEd, Si Nolasco. binabanggit nga ang mga pangalan na ito bilang responsable umano sa pag-uudyok doon sa mga disbursing officers po ng DepEd at saka ng OVP sa paglalabas po ng pera na confidential fund. Marami nag-aabang doon na makonfront na po itong dalawang militar. Sa ngayon po, as in, hindi pa tayo nakakasiguro kung kailan mangyayari to. Tama po kayo. Nung nakarampong hearing, kung natuloy po yun, sila po ay invited. Kaya po sa diba? susunod pong hearing, kung ito po ay may set na po natin, sila po ay magiging invited po. Apo. Yun. As in, sa ngayon ho ba among you, members of the committee, meron na ba kayong naiisip po na petsa ho dito that you can establish quorum? Well, hopefully po this week or next week or early next week, sana po makapag-set po tayo ng isa pang committee hearing. Okay. Congressman, ang inyong pasok na lang hanggang December 18 ba o December 20? Technically hanggang December 20 pero ang Kongreso po talaga hanggang 18 ang talagang pasok po. Opo. Sige po. So, in case ho ba, tingin ho ninyo, ilang pa bang hearing pong kailangan po ng inyong komite para po natin masarhan na itong investigasyon? Ako siguro po, isa or dalawa at most dalawa eh. Pero yung pinaka huli tingin ko yung mga miyembro na lang po ng committee para at least makuha ko po yung kanilang mga input. Kung ano po yung mga opinion nila, kung ano pa po yung mga gusto nila. Dahil ako po, meron na rin po tayong mga ibang mga suggestion na bubuo natin yung mga legislation na gusto po natin. So marami na rin po tayo. So possible mga dalawang hearing pa to mga kababayan. Mga dalawang hearing pa. Yung susunod na hearing, siguro doon maiimbitahan etong sina Nolasco mga kababayan at saka etong si La Chica. Kasi sila lang yung nakakaalam kung saan nila dinala yung pera. At kapag naituro nila kung kanino nila binigay yung pera ng mamamayan, doon na malalaman mga kababayan kung sinong nasa sa likod ng pagkawala ng mga confidential funds at yung mga confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung mga suggestion, so kailangan na lamang po natin mga inputs po ng iba pang mga miyembro. Okay, opo. Pero sir, kung babalikan po natin ang ating mga naging nagdaang panayam, di po binabanggit nga ninyo Congressman Joel na kung ang pag-uusapan po natin ay mga elemento, kung ito para po sa impeachment ay meron po at meron ng malinaw. Hindi ka nagbabago ang inyong stand ron, sir. Good day for a date. Pakinggan nyo yung about impeachment mga kababayan. Kung ano yung opinion ni Congressman Joel Chua. Kasi mga kababayan, yung pagkawala ng pera ng taong bayan, talagang ano yun eh. Kung hindi nila may papaliwanag na ibulsa talaga. At until ngayon, kahit naman po, sa totoo lang, even without the statement of these two, Colonel, pati po ni VP, talaga namang malinaw naman po eh. Nakita naman po natin at nasubaybayan naman po natin itong mga committee hearing natin. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility
sa Yan. impeachment. Dahil unang-una po, alam naman po natin, by next year, by February, start na po ang national campaign. By March, start na rin po ang local campaign. So yun lang naman po yung talagang medyo agam-agam po ako. At saka alam naman po natin, lahat naman po ng impeachment kailangan po yan. Kahit papaano may mga suporta rin po yan ng mga leadership. Kaya po, yun lang po ang medyo alinlangan lang po tayo. To be straightforward about this, ang suporta ng leadership, kailangan talaga dito ang suporta ng presidente. Tama po kayo. I agree with you. Opo. And in the light dito ho sa kanyang sinasabi na wag hong ituloy ito, kayo po mismo personally, ano po ang inyong damdamin dito? Well, sa akin naman po kasi as chairman, ang concern ko po talaga dito is yung magiging resulta nitong committee hearing, makapag-produce po tayo ng mga makabuluhang batas. Pagdating naman po sa impeachment, kagaya po ng sinasabi ko, ay talaga naman pong nakita naman po natin, marami po talaga mga issues na hindi po nare-resolve. Kaya nga lang po, talagang nag-aalangan po lamang ako sa timing, sa oras at sa panahon. Dahil nga po dun sa, sabi ko nga po ulit, sa February po, simula na po ng national campaign. Opo. Klaro din ho ba naman, Congressman, kung napag-uusapan po ninyo, no? Dito po sa mga nagsasabi nga na ito ay isa ng klaro, no, na mga paglabag at maaari na nga maging grounds, no, for impeachment, na bago ho pag-usapan ang filing at endorsement nito, kinakailangan talagang masiguro muna yung 16 votes in the Senate. Tama po kayo dyan. Pero lahat naman po ang impeachment nagsimula, parang wala naman pong numero eh. In fact, maski po yung dati po, sinasabi po natin, kailangan ng suporta ng presidente, pero ang una pong naging ano po ng impeachment, kung maalala po niyo, si President Joseph Estrada. Tama. So, yun po mismo, presidente, pero nakita naman po natin yung naging turn of events. So, lahat naman din po yan, siguro lahat naman nagsisimula sa walang numero. But eventually, kung nakita po ng mga senador. Kasi mga kababayan, tandaan nyo, yung mga politiko ngayon, re-electionist yung iba. Yung mga re-electionist na yan, kaysa kumampi sila kay Sara, mga kababayan, kakampi sila sa majority. Tandaan nyo po yan, mas kakampihan nila yung nakakarami. Kasi pagka ang taong bayan sumisigaw na ipa-impeach, ma-impeach etong si Sara, mga kababayan, pakikinggan niya ng mga politiko. Kasi taong bayan na magdi-decide kung sino yung susuportahan nila mga politiko. Kapag yung isang politiko kumampi kay Sara, mga kababayan, lalo na kapag umiinit na etong usapin ng impeachment, tandaan nyo, kapag ito'y umiinit na tapos yung politiko'y kakampi pa kay Sara, asahan nyo na kung saan pupulutin. Kaya nga yung iba dyan ng mga politiko, magpapakitang gilas yan, mga kababayan, para lang wag matalo sa darating na 2025 midterm election. Kaya nga, ito yung perfect timing, mga kababayan, para ipa-impeach etong si Sara. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung taong bayan, ang mismong humihingi, yung clamor, tingin ko medyo nandoon din yung pressure. Opo. So, Congressman, yun din po, meron ho bang implikasyon din dito? Yung kapag naghain ng impeachment complaint ngayon, tapos hindi ito umusad o kahit na po umusad man sa lower house, pero ito'y magkaroon ng balakid sa Senado, ay yung magsisimula na yung 1-year ban sa impeachment against VP Sara. Kasi alam naman po natin, nakalagay po sa ating batas, no, na ang impeachment dapat isang beses lang sa isang taon. So, yan, medyo tingin ko, medyo ano rin po yan. Magiging problema rin po yan pag ito po hindi matapos. Okay. Sige po. So, paano kaya ito, Congressman, kung sakasakali nga po? Kasi meron mga ilang kongresista, no, ang kanilang damdamin talaga, magkaroon ng accountability dito. Meron ho bang side of frustration sa inyo rito na maari pong makalabas kayo ng committee report, meron kayong ma-establish po ng mga facts, no? And eventually nga,
maari daw ho itong maisampang kaso sa ombudsman na. Pero, matagal-tagal na usapin yun at hantong pa sa Supreme Court yun. Pero sa impeachment nga po, iba itong prosesong ito. Ano ho ngayon yung damdamin doon at totoo bang meron din kayong frustration po dito? Well, ako naman, sa akin naman, right from the very beginning, talagang lagi na nag-aalangan po talaga ako sa panahon eh. Ang sa akin lang naman po bilang chairman, ang talagang primary concern ko is makagawa po ng batas base po dito sa committee hearing po namin. Opo. Sige po. So, dito po sa pahayag ng ating Pangulo, hindi po ito dahilan para manlambot na kayo ngayon sa Committee on Good Government, Congressman. Ako sa tingin ko, wala naman pong dahilan para manlambot dahil at the end of the day, tingin ko naman yun ay opinion ng ating Pangulo. Ayan! Na dapat din naman po nating galangin. But at the end of the day, siyempre, yung mga mamabatas, may kanya-kanya ring opinion yan eh. Cut na natin dyan mga kababayan, maliwanag ha yung sinasabi dito ni Congressman Chua. Hindi pwedeng panghinaan ng loob mga kababayan. Etong mga kongresista na suportado yung impeachment laban dito kay Sara. Katulad ni na Congressman Franz Castro. Kasi nga mga kababayan, opinion lang ng presidente yon. Hindi nag-uutos si PBBM na itigil nyo na yan. Yan ang utos ko direktiba ko. Walang sinasabi ang presidente na gano'n. Ang sinasabi lang ni PBBM sa kanyang palagay, sa kanyang opinion, wag nang pagtuunan ng pansin etong si Sara kasi hindi naman siya importante. Wala naman siyang halaga pero hindi nag-uutos si PBBM. So, ibig sabihin mga kababayan, asahan na natin or expected na natin na sa mga susunod na araw may magpa-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Tandaan nyo po yan kasi tutuluyan talaga po yan mga kababayan ng bayan muna, ng Makabayan Block, tapos titindigan ni Congressman Franz Castro. So, pag napag-usapan na yan, asahan nyo na rin na unti-unting pipihit yung mga politiko na sumusuporta kay Sara ngayon, lalo na yung mga re-electionist. Mga kababayan, kung nagawa nga ni Bato de la Rosa, tandaan nyo to ha, kung nagawa nga ni Bato de la Rosa na tablahin, etong si former Senate President Mig Zubiri, kaya niya ring tablahin etong si Sara para sa political interest. Tandaan nyo po yan mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin, na kung saan ito daw pong NBI ay nag-iimbestiga na kahit wala pang formal complaint hingil sa banta ni BP Sara kay Presidente Marcos mga kababayan. So ito po, i-play na po natin. Good morning po, Director. Good morning. Good morning, Manong Ted, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Sir, pwede ho ba natin munang liwanagin? Ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? Wala pong formal complaint pa na kaming natatanggap. Subalit, tulad po ng nasabi namin, ayon po sa aming batas sa NBI law na kapag ang Kuya Joselito Taroy, mega love shoutout. Sa lahat ng mga nagsusubscribe sa atin, maraming salamat ha. Thank you po sa inyong lahat. Isang bagay ay pertaining to assault or threat to the President down to the Chief Justice, kasama po na media, kami ay should step in because primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayun. So, ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na nanggagaling, in this case po sa Presidente, sa First Lady at sa House Speaker, nagkukusa na po kayo. Opo, tama po yun. Ayun. Tama po yun. Okay. So, kapag ho ganito, sir, theoretically po, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sakasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? NBI po ang tatayong complainant. Wala pong iniwan niyan, sir, sa ilambawa. Nakatagpo ang pulis ng isang bangkay. Hindi namin alam kung sino kung sino yun at kung sino pumatay. Mag-iimbestiga po agad ng pulis. Ang NBI. Ganun po ang logical Apo. So, ibig sabihin mga kababayan, kahit hindi rin umattend itong si Sara, o kahit ito'y umiwas sa NBI, magdediretso pa rin at magpapatuloy pa rin ng NBI mga kababayan na mag-imbestiga
dito po kay Sara. Kasi nga mga kababayan, ang tumitindig na at tumatayo dito na complainant ay etong NBI na mismo. So ibig sabihin, sila na mag-iimbestiga dito kay Sara at kung hindi man haharap si Sara, magpapatuloy pa rin ang investigasyon nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun po ang pagkahalintulad nito. Pero wala po namang wala po namang pagbabawal kung mismong ang Pangulong mismo o ang First Lady o House Speaker ang mag-execute ng affidavit complaint. Wala po. At mas maganda nga po 'yun kung sila po ay mag-execute ng affidavit ng complaint affidavit. Opo. And then kung ito muna. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Yan. Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President at justifiable ang reason niya sa hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Nako po! Okay. And then, ibig sabihin, kung si Sara ay hindi na magparamdam, magpapatuloy pa rin po yung investigasyon. Sana nasagot natin yung tanong kanina nung isa nating manunood po dito. Ayan, maliwanag ha. Kung si Sara Duterte mga kababayan ay may dahilan na talaga namang halimbawa nagkasakit or di kaya naman may importanteng meeting talaga mga kababayan, pagbibigyan pa ng isa pang pagkakataon para umattend at magpaliwanag. Pero kung wala nang mababaw yung dahilan at walang paramdam dito sa NBI, magpapatuloy po yung kanilang investigasyon laban dito kay Sara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. We will proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga nag-waive na sa kanyang karapatan sa paunang Are pala si Jessie, ay shoutout sa inyo Sara. Sana nasagot ko. Imbitasyon, ito pong hindi pagsipot ni VP kung sakasakali po, Justice. Opo. Opo sir. Alam niyo po, dalawang bagay po ang gusto naming maimbestigahan, motu proprio. Una po, yung threat po niya kay Pangulong BBM, sa First Lady at sa Speaker. Pangalawa, yun pong threat na sinasabi niya sa media. Una po, wala pang formal complaint din na umaabot sa amin. But then, we will take cognizance of that complaint niya. Katulad din po nung isa. Kaya dahil siya ay Vice President, ay katungkulan din po namin na protektahan at imbestigahan siya. Okay, opo. Yung pong binabanggit po ng kampo ni VP Sara, Judge, Director na humihingi siya ng clear copy of the complaint filed against her. Ito bang sinasabi niyang clear copy ng complaint? Ito yung advance question siguro mga kababayan. Available na ba ito ngayon? Yes sir, nakahanda na po ang sulat namin at ngayong alas 12 ay ipa-finalize namin at mapadala sa kanya explaining bakit kami nag-iimbestiga on the threat doon sa Zoom meeting nila. Ganun po. Opo. Pero yun pong hinihingi niya ng mga advance question ay hindi po namin maibibigay at hindi po talaga kami nagbibigay ng mga advance questions sa aming mga investigasyon. So paano yan? Hindi pala magbibigay ang NBI mga kababayan ng advance question dito kay Sara. Sa tingin nyo, magkakaroon pa kaya ng lakas ng loob para umattend? Etong si Sara sa patawag ng NBI kung mismong binigyang kaliwanagan na ng NBI na hindi po sila magbibigay ng advance question kasi hindi po nila ginagawa yon. Paano na yan? Anong isasagot? Paano pa papagandaan ni Sara Duterte yung mga itatanong ng NBI? Ayaw nga nila magbigay ng advance question katulad ng hinihingi ni Sara. Di ba ipagpatuloy pa natin? Opo. Maliban, alam niya na siyempre, tatanungin namin sino ba nagte-threat sa kanya. Meron ba siyang
identified na tao na nagte-threat sa kanya? Meron ba tayong proof na nagte-threat niya sa kanya yun? Doon naman sa threat niya sa presidente, maaaring tanungin namin siya, bakit niyo po nasabi ito? Sino po ba yung kausap niyong tao na mag-assassinate sa presidente, sa first lady at kay speaker? Ganun po, ang basic na tanong. Ay, shoutout sa nag-iisa nating admin si Ma'am Chaicher. Thank you sa pagpunta. Tsaka kay Kuya Joel QCJ. Ayan, shoutout Opo. Sige po. So, ito pong clear copy ng complaint as in NBI na po ang naglatag nitong mga complaint na ito at kayo ang tumata yung complainant. Tama po ba? Yeah. Tama po yun. Na i-transcribe po namin ang buong Zoom meeting niya with particular emphasis on that portion where nagsabi siya na pag siya namatay o siya napatay ay ipapapatay, dapat patayin. Dapat kasi mga kababayan, hindi lang si Sara yung dito, yung iniimbestigahan dapat ng NBI. Dapat ang iniimbestigahan din dito yung vlogger na pasimuno, yung nagtanong ng provoking question para magsalita si Sara ng against the president at against kay First Lady at saka kay House Speaker. Dapat pati yung vlogger isama. Tapos yung mga vlogger na nagpapakalat ng disinformation, yung mga vlogger ni Digong, dapat ipagsasama din. Dapat ganun mga kababayan ang gagawin din ng NBI na investigasyon. Hindi lang si Sara yung dapat tamaan, pati yung vlogger na nagtanong kay Sara ng provoking question. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Din si BBM, si First Lady at si Speaker. At yung salita niya na no joke na twice. Yung ganon, yung portion po na yun, doon kami nagbibigay ng emphasis, kaya iniimbestigahan natin. Purple Heart, shoutout po Remember sir, this is involves national security, national interest, kaya po kami pumasok na. Opo. Sa grave threats po under our revised penal code naman, judge director, klaro ho naman ang elements nito. Can you just educate us please kung mamarapatin nyo sa Cybercrime Prevention Act at maging sa Anti-Terrorism Act, ano ho mga elemento nito para natin masabi na pwede ho na ito pong mga batas na ito ang maging basihan po ng dagdag na reklamo? Yun pong particular na kaso na isasampa namin sa kanya ay pag-aaralan po namin mabuti. Kaya ayaw ko ngang mag-advance. Pero doon sa grave threat po na sinasabi ninyo ay simple lang po yun eh. Tinakot mo ang tao, may kondisyon o wala. Dito po may kondisyon pag siya'y namatay. But then, hindi po pinaparusahan yung kondisyon, kundi yung pananakot, yung act na pananakot. Parang ganun. Kasi mga kababayan, yung sinasabi ni Bato, ito inuulit-ulit natin lagi, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na conditional threat yung sinabi ni Sara, banta pa rin yun. Kahit pa sabihin nilang may kondisyon yung pagbabanta ni Sara, pagbabanta pa rin po yun sa buhay ng presidente. Kaya wala silang lusot doon. Yung sinasabi ni Bato na walang krimen doon sa ginawa ni Sara, mga kababayan, walang death threat doon. At conditional threat yung sinasabi ni Sara, kalokohan yon. Yung iginigit ni Bato de la Rosa, mga kababayan, siguro, baka nakakalimutan niya na conditional threat, grave threat, pagbabanta pa rin yung papasukan niya kasi nagbanta etong si Sara. Sayang, senador pa naman din, etong si Bato de la Rosa, hindi niya alam yung simpleng paliwanag ng grave threat at yung sinasabi niya na conditional threat, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po yun eh. Opo. Sige po. So, Director, ito lang po, kumbaga, presumption lang po ito. Kung sumipot man po o hindi, definitely po pagbabasehan po ninyo ang sagot ni VP Sara kung maghahain na po kayo talaga ng official complaint sa DOJ para po magsimula na din yung preliminary investigation. Ganun ho ba yun? Tama po. Kung ano po sabi nga ni Ma'am Janelle, according to the lawyers, wala daw term na conditional threat. Sarili lang daw ni Bato yun. Kaya nga, di ba lagi natin sinusopla yung sinasabi nilang conditional threat? Yung sinasabi din, may sinasabi din si Sara na term.
na revenge threat yung kanyang ginawa, mga kababayan. Wala namang ganun eh. Grave threat lang, mga kababayan, yung pagkakaalam natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At ang alam ko doon sa ginawa ni Sarah, pagbabanta talaga yon. Ang gather namin, yung fact-finding namin, kung anong, isasubmit po namin yan sa discretion ng prosecutor's office. Opo. Para po sa kanila na pong disposisyon. Ano po? Opo. 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 Ito ho bang sinasabi na umano ay posibleng ikaso kay VP Sara, ito po ay jurisdiction ng DOJ at hindi po ng Ombudsman, Director? BDO is my ideal partner because I can transact with my account online easily. Makapag-premium na nga mamaya, mga kababayan, para walang ads na ganito. Yan po, medyo medyo nag-worry ako kasi sabi nga po sa batas, kapag in relation to the office ng isang mataas na opisyal ay ombudsman po ang may sala. Pero kung hindi naman in relation, it was done in his or her private capacity, ang mayroon pong jurisdiction ay ang ordinaryo na prosecutor's office. Opo. So in this case po, sa inyo pong pag-aanalisa, paunang pag-aanalisa po, Director, DOJ jurisdiction po ito? So far po, ganun ang nakikita namin, sir. Opo. Sige po. May tanong ka ba, Cha? May pahabol lang pong tanong si Cha. Please, Director? Yes. Bago po to susunod na tanong ko, yung kaugnayan lang po do sa mga tanong ni Manong Ted kanina. Yun pong binigay natin na kumaga kortesiya dito po sa ating sa ating vice-presidente na hindi muna patawan ng anumang parusa from NBI dahil hindi po siya dumalo ditong nakaraang sabina. And there are people saying, ito po bang ganito ay ibinibigay din po ba natin na trato sa mga ordinaryong mamamayan na may sabina po from NBI? Opo, sa lahat po yan. Kung ilambawa may iniimbestigahan kami, ordinaryong tao, at nagpadala ng abogado na siya ay may sakit, o siya ay out of the country. Basta any justifiable reason, pinagbibigyan po namin yun. O para din maklaro natin sa mga nakikinig sa atin, ang naging dahilan din po kasi nung abogado ni VP Sara dahil parang naging short notice po yata, hindi raw siya masyadong aware na hindi matutuloy yung hearing po sa Kamara. Tama po ba ito, Director? Opo. Kung babasahin po yung kanyang excuse, ay idinadahilan niya po na merong hearing sa House at siya po ay naghahanda para doon. Ngayon, yun pong... Pero ngayon, mga kababayan, yun din ang dahilan niya. Kaya walang kasiguraduhan kung makakapunta siya or hindi doon sa susunod na imbitasyon ng NBI. Kasi ang dahilan niya ulit, mga kababayan, pinaghahandaan niya yung susunod na hearing ng Kamara. Pero ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, dito ang dahilan, sinasabi din ni Sir Jaime Santiago ng NBI na ang dahilan ding ginamit sa kanila nitong si Sara sa pamamagitan ng abogadong ipinadala niya yung hearing din ng Kamara, mga kababayan. Pero kung makikita nyo, nag-cancel ng maaga ang Kamara para maka-attend siya. Kaso ang dahilan niya dito is hindi niya agad naalaman na nag-cancel pala ang Kamara ng hearing para dito siya pumunta sa NBI, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paliwanag ng abogado, late na nang matanggap ng Vice President yung abiso na canceled ang hearing sa House, kaya naman siya ay hindi nakapaghanda para sa investigasyon ng NBI. At least, I think, kahit papaano, klaro po yan dito sa mga nagsasabi nga na parang hindi nagiging patas po ang NBI at nabibigyan ng special treatment si VP Sara. Dito naman po sa sulat po, sige po, sagot po muna tayo doon, Director. Yes, ma'am. Patas po ang magiging investigasyon natin. Kami po ay mandato lamang ng batas, kaya kami pumasok at nag-iimbestiga. Hindi po walang... Ay, shoutout kay Ma'am Reyna Jingona. Yan, mega love shoutout. Bahala yung threat sa presidente at
pati na po ang threat sa ating Vice President. Opo. Dito naman po sa sulat sa inyo ni Quadcom Chair, Representative Ace Barbers, tungkol po dun sa pag-identify, pag-iimbestiga at posibleng paghahain po ng kaso dito sa mga di umano'y organized vloggers daw po na patuloy po yung pagkakalat ng fake news sa social media platforms na YouTube, TikTok at iba pa. May balita na po ba dito? Eto pala yun mga kababayan. May nakita akong article nito kagabi. Siguro baka mamaya sa sunod na live natin, himayin natin. Pero pakinggan na rin natin dito. Eto yon. Direktor? Ngayon nga lang pong umaga sa akin umabot siya na humihingi ng tulong sa NBI si Congressman Barbers. Alam niyo po, ang NBI ay kahit walang pasabi ay nagmo-monitor po kami, proactive po kami, nagmo-monitor po kami ng mga social media, scammers, yung mga ganyan. Minomonitor po namin yan. At free daw po sila. Ang ating karapatan ng pamamahayag ay hindi po unlimited. Meron pong limitation yan. Kung ang mga salita nila ay will lead to, sabihin natin, inciting to sedition o nakakagulo na, maaari po kaming umaksyon at sila ay supinahan namin. So, meron na kayong initial investigation even without po yung letter nitong si Rep. Ace Barbers. Dito po sa mga investigasyon, sa mga tinitignan ninyong social media accounts, may katotohanan po na posibleng yung iba ay funded by Pogo daw? Hindi pa po natin masabi. Actually, yung portion na yan na nagrereklamo si Congressman Barbers ay ngayon lamang po umabot sa... So, ibig sabihin, may natuklasan ng Quadcom. May natuklasan ng Quadcom, mga kababayan, na etong kasi si Congressman Ace Barbers yung nagrereklamo sa NBI, mga kababayan. Ibig sabihin, may natuklasan ng Quadcom na etong mga vlogger nitong si Digong, di umano, mga kababayan, na nagpapakalat ng fake news yung iba, ay funded ng Pogo. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya pala ganun na lang sila mabilis dumami. Alam niyo yung mabilis dumami? Mabilis yung pagdami ng mga vlogger ni Digong. At yung iba na andudong pa sa EDSA at kahit naiinitan, walang problema. Kasi nga, di umano, funded, mga kababayan, ng Pogo. Hinihinalang funded ng Pogo. So, ibig sabihin, tatamaan dito yung mga vlogger, yung organized vlogger para manira sa gobyerno at banatan yung mga kongresista na nag-iimbestiga lang. Diba, ipagpatuloy pa natin. Maganda to. But then, sabi ko nga po sa inyo, nag-monitor kami everything sa ating internet, sir. Opo, sige po. So, Director, kami po lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa para lang i-klaro natin itong mga isyong ito at muli kaming tatawag. So, ito, cut na natin dyan, mga kababayan. Kasi kanina, may nakita akong isang channel yon pero dalawang vlogger yung magkasama. Actually, yung mga taong yon para mga tauhan nata dati ni Vic Rodriguez. Nagbabalita sila kanina na pinag-iinitan daw po ng gobyerno ngayon yung mga vlogger. Pagkatapos daw kay Sara, mga vlogger naman daw yung pinag-iinitan. Kung tutusin, mga kababayan, ito opinion ko bilang isang vlogger din, political vlogger. Ang opinion ko dyan, dapat talaga imbestigahan kung saan nagagaling yung funded. Kasi kung funded sila ng Pogo, ibig sabihin gagawin lahat ng mga vlogger na yon yung kanilang trabaho para sirain ng gobyerno. And then dapat matutukan din dyan, mga kababayan, kung totoo ba talaga na, kasi kung matatandaan nyo nung mga nakaraang araw na talakay natin yung about sa sinasabi ni Sir Ronald Llamas na kung saan funded ng isang malaking bansa, mga kababayan, etong mga bumabanat na ito sa ating gobyerno. Ibig sabihin, sino ba yung gustong-gustong mapatalsik? Etong si PBBM. Di ba yung mga pro-China? Dapat maimbestigahan din, mga kababayan, kung may budget ba na nanggagaling sa China para ponduhan etong mga vlogger na ito. Ano po, para manira sa ating gobyerno? Kasi parami sila ng parami. Mga kababayan, hindi dahil sa sinusuportahan nila etong si Digong. Kung hindi dahil, mga kababayan, di umano, pinaghihinala ang mga binayaran niya mga yan. Kasi kada araw na lang may nadadagdag sa kanila. Ibig sabihin, may nangyayari na rekrutan dyan. Ano po, para kumuha ng vlogger
at banatan ang ating gobyerno. So dapat maimbestigahan din po yan mga kababayan para nang sa ganon, maalaman natin kung funded ba talaga yan ng Pogo mga kababayan. At ang isa pa dyan siguro na tinutukoy din ni Congressman Barbers mga kababayan na dapat maimbestigahan yung mga vlogger influencer na funded ng Pogo is dahil do sa, alam niyo yung scatter, yung mga nagpo-promote ng sugal. Yan din mga kababayan siguro yung hinihinala ko na di umano dapat ding paimbestigahan dyan or natuklasan din ng Quadcom na yung mga nagpo-promote ng sugal funded ng Pogo din. Di umano mga kababayan.